Alam nyo dahil dito sa balita na ito, parang gusto kong i-congrats talaga si Sec Boying Remulla. Congratulations po kasi nalaman nyo na po ang mga katarantaduhan ng mga Duterte sa Davao na matagal na pong alam ng taong bayan na merong 51 billion etong si Pulong Duterte para sa infrastructure at pagkontra sa baha sa Davao City. Yan po yung kanilang nailabas na yan way back 2022, 2023, 2024. Nababanggit na palagi yung 51 billion na yan na budget. Pero parang wala pong may balak mag-imbestiga o parang walang kumaano rito kay walang kumakastigo dito sa mga Duterte. Ngayon, buti na lang talaga, meron tayong narinig na ganito kay Boying Remulla. Tinawag ng Ombudsman Boying Remulla na epicenter ng flood control projects ang Davao City. Live mula sa Batasang Pambansa nangungun sa balita si mobile journalist Amy Atienza. Amy, gaano karaming proyekto ang niimbestigahan sa Davao City? Jiggy, aabot ng 200 flood control cases ang iniimbestigahan ng Ombudsman kung saan 4 dito ang naiakyat na sa korte. Sinabi yan ni Ombudsman Boying Remulla sa pagdinig ng komite sa Kamara sa panukalang budget ng ahensya para sa 2027. Ayon kay Remulla, maraming pondo ang pumasok sa mga flood control project sa Davao City. Nilinaw naman ni Remulla na hindi pa maituturing na may bahid ng korupsyon ang lahat ng mga proyekto. Nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon sa mga ito. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Meron po bang ginagawa ang Ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon? Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Kasi lahat magkakasabot Diba? Lahat ng panahon ni Digong magkakasabot simula sa presidente hanggang sa mga regional director ng DPWH hanggang sa mga nasa tawag dito, yung mga nasa field. Kasabot lahat yan makikinabang pag nung panahon ni Duterte. May taong hindi nagsasalita, pero hindi ko kami tumitigil. Okay, malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption. Control yun, flood control Flood projects. control yun. corruption ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Amy, may pahayag na ba mga Duterte sa pahayag na ito ni Ombudsman Remulla? Pumalag nga, Jiggy, si Davao 1st District Representative Paulo Duterte sa pahayag ng Ombudsman na epicenter ng flood control projects ang Davao City. Sa kanyang Facebook post, sinabi niyang dapat munang silipin ang mismong records ng mga nakumpletong proyekto mula sa DPWH Davao Region. Giit niyang dapat walang pinipiling taon, pangalan, partido o administrasyon sa pag-iimbestiga ng anumang anomalya. Aniya, hindi dapat gawing shortcut ang political narrative para makabuo ng konklusyon. Parang bugok pala tong si Parang bugok pala tong si Pulong Duterte. Sino ba ang namumuno lang sa Davao? Since noong naging caretaker ng Davao City si Rodrigo Roa Duterte, inilagay siya dyan ni Cory Aquino, hindi naman napalitan yan. Ang may hawak na ng Davao ay Duterte. Magpo 40 years na. Kung makapagsalita si Pulong, akala mo, etong Davao, may na ibang namumuno. Kahit na iba maging congressman dyan, kung ang mayor ay si Digong, may corruption yan.
Doon nga lang sa, confidential funds ni Sara Duterte, di ba? 460 million taon-taon. Malaki pa sa budget ng AFP, ng Coast Guard, ng PIDEA. Imagine niyo yung ganung budget, malaki pa sa pangkalahatan. Na departamento, pangkalahatan, pangbuong bansa na budget, confidential funds. Tinalo pa ng isang syudad ng Davao. Tapos sasabihin nyo, walang korupsyon. Abay, kung wala pong nagawang proyekto si Pulong noong 2019 to 2022, nakakahiya naman talaga. Binigyan ka 51 billion ng tatay mo, tapos wala kang magagawang proyekto dyan. Siguro, meron talaga. Completed. Kaya lang, uso dun sa DPWH, completed ang nakalagay. Pero yung proyekto, kung hindi man nawawala, doble-doble ang pondong inilaan. Diba? Nako. Dito sa totoo lang, ang namumulitika dito, mga Duterte, kapag nagsalita ng ganyan ng isang tao laban sa kanila, ang kanilang ibabato, pamumulitika. Teka muna, paano mo nasabing pamumulitika yan? Diba? Ang katotohanan naman talaga nandiyan na ang Davao City, napakaraming perang ibinuhos diyan ng gobyerno. Pero, grabe ang baha, basta maihilang ang palaka. Amy, may update na ba sa pag-imbestiga kay dati Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scam? Jiggy, sinabi rin noon ni Remulla na hindi makakapigil sa kanilang investigasyon ang pagsusumite ng supplemental counter affidavit ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez. Marami pa raw silang ebidensya laban sa kongresista. Matatanda ang nauna ng binawi ng 4 sa umano'y mga bagman ni dating Congressman Zaldico ang kanilang testimonya laban kay Romualdez at kaugnay ito sa umanong pagde-deliver ng male-maletang pera sa ilang opisyal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Amy Atienza live. Kita nyo, yun lang. Ito yung pero natin. Kita nyo, sinabi na nga ni, Boying Remulla na ang epicenter ng flood control projects, corruption, ay ang Davao City. Ngayon, ito nga po matindi. Ngayon lang to sinabi ni Sec Boying, ni Ombudsman Boying. Ngayon lang niya sinabi yan. 2026. Etong issue kay Pulong Duterte, 2022 pa lang, alam na natin yan. 2023, alam na natin yan. Lagi nga pinag-uusapan yan yung 51 billion ni Pulong di ba? Ngayon dito, kaya Martin Romualdez, dito nakatutok ngayon ang ombudsman. Baka nangyari, katututok nila kay Martin Romualdez, baka etong 51 billion na pondo ni Pulong o yung mga kaso ni Pulong, baka nalinis na ebidensya niyan. Wala na kayong makikita. Diba? Baka yung flood control project na nawawala o ghost project, ginawa na noong 2025. After magsabi ni PBBM ng mahiya naman kayo, baka pinagawa na. Para kapag may nag-inspection, may gawa na, may gumagawa. Tapos na. Wala nang korupsyon. Hindi na nakita yung korupsyon. Kasi ginawa na, tinapalan na, inayos na. Diba? Ngayon, dito nga po, sa pag-recant nitong si Orly Gutesa, pag-atras nitong 4 na sa Maleta Boys, parang lantaran pong gumuhuna ang kredibilidad po ng ombudsman kung ang usapin po ay patungkol kay Martin Romualdez. Kasi nga po, ang pilit pong panggigipit kay dating House Speaker Martin Romualdez ay hindi na po nakabase sa katotohanan kundi sa purong personal na ambisyon na lamang. Ang walang saysay na reklamo sa kanya ay opisyal nang dineklara bilang pinakamahinang kaso o the weakest case. Bakit? Kahit nga po ang NBI na nag-imbestiga po patungkol dito sa 18 Maleta Boys, tinawag nga pong unreliable witnesses etong 18. Lalo pa, bumaligtad pa yung 4. Tapos si Ador Mawanay 2.0, si Orly Gutesa,
bumaligtad na rin po. So, paano ngayon mabubuo ang kaso kay Martin Romualdez? Ang sabi ng DPWH, ang sabi ng ICI, ang sabi ng COA, wala pong kahit ano silang makita na may kaugnayan sa korupsyon si Martin Romualdez. Yan na nga yung problema, Ombudsman Boying. Baka po kakatutok nyo kay Martin Romualdez, hindi nyo na po nakikita yung dapat talaga ninyong tinututukan na katulad niyang Davao City. 'Di ba? Dahil ba madali bang imbestigahan si Martin Romualdez kasi nandyan lang sa Leyte o nandyan lang sa Kongreso, kaya madaling imbestigahan. Yung Davao City, nahihirapan kayo. Ha? What? Oo. Say hi to them. Say hi to them na. Tapos babay na. Oh, yes. Later, we will play. Diba? Yan ang mahirap dito po sa na ito, sa ginagawa po na ito ng ating ombudsman. Kasi baka dahil nahihirapan po siya sa pag-imbestiga kay Pulong, dahil sabi nga niya, mahirap imbestigahan si Pulong, mahirap imbestigahan ng Davao, kaya tinutukan niya si Martin Romualdez. Paano kung nalinis na po ang mga ebidensya doon? Diba? Ang mismong komprehensibong ulat po ng ICI ay walang nahanap na mag-uugnay kay Romualdez sa flood control corruption, as in zero adverse findings at zero finding of guilt. Alam ko nga merong isang kaso dyan sa Quezon City kay Vargas, Congressman Vargas. Kapatid ni Alfred Vargas yun Congressman ng Quezon City. Kinasuhan dahil daw sa korupsyon, sa flood control. Ngayon, nung kinasuhan, tapos inimbestigahan, nabasura yung kaso. Bakit? Wala naman palang korupsyon. Ngayon, pati si Martin Romualdez kasama sa kinasuhan doon. Bakit? Dahil siya daw ang House Speaker. Kumbaga, dinamay. Ikaw House Speaker, may corruption kang alam. Alam mo yung corruption na yan. House Speaker ka Parang kay PBBM, ikaw pumirma sa budget, kaya ikay kasama sa corruption. Ngayon, yung ulat po ng ICI, ang pinakamatibay na ebidensya na magpapalaya po sa kaso ni Romualdez. Kasi nga po, ang komisyong ito po na binubuo ng mga eksperto, civil society partners, at state engineers ay naglunsad ng masusing pisikal at pinansyal na audit sa mga flood control projects at mga dokumento. Ang kanilang opisyal na conclusion ay napakalinaw. Wala silang nahanap na mag-uugnay kay Romualdez sa flood control corruption, as in zero adverse finding at zero finding of guilt. So paano pa mangyayari ngayon yan? Diba? Ngayon po, ito po nga si Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee, sa kasaysayan po ng reklamong ito, ang nakaraang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan po noon ni Senator Panfilo Lacson, ang tanging venue po na sumubok mag-ugnay kay Romualdez sa issue ng maanumalyang pondo sa pamamagitan po ni Gutesa at 18 Maleta Boys. Labas po sa politikal na pagdinig na ito, walang lehitimong ahensya ng gobyerno mula sa COA hanggang sa DPWH ang nakasumpong ng kahit isang piraso ng ebidensya laban sa kanila. Laban po kay Martin Romualdez. Yun na nga, dyan na nilabas yung dyan na po nilabas yung Maleta Boys. Nilabas din po si Orly Gutesa nitong si Marcoleta at ni Mike Defensor. Diba? Mismo pong si Senator Ping Lacson pa ang nagsabi noon na wala silang makita na kahit katiting na koneksyon ni Martin Romualdez sa flood control scandal. So, yan po ay malinaw mula po sa ating Senator Ping Lacson. Kaya nga po, 'di ba? Mabuti na lang at ito pong ating dating DOJ Secretary Boying Remulla. Ngayon po si
ibinunyag niya na ang epicenter po ng korupsyon noon sa Pilipinas nung panahon ni Digong ay ang Davao City. Matagal naman na pong alam yan, matagal na ring bulong-bulungan yan. Kaya lang nga po, wala nga pong naglalakas ng loob na gumawa ng investigasyon. At isa pa nga po, syempre, kapag sinabi mo naman talagang Davao, Duterte yan. Kaya po, kahit na may korupsyon, pagtatakpan po yan ng mga Davaoeños dahil ganun po nila kamahal si Digong. Pero di ba nga po dahil nga po syempre tayo naman po nasa kumbaga etong sila Boying nasa gobyerno siguro naman meron pa rin pong mga matitinong mga Davaoeños na magsusuplong ng korupsyon ng mga Duterte doon po sa Davao City. Kaya po yan po ang ating aabangan at yan po ang ating titignan sa mga darating na araw kung ano po ang mga isisiwalat pa nitong si Boying Remulla sa kanyang pag-attend sa budget hearing. Sana mas marami pang maibunyag etong si Boying Remulla. 'Yon.